Magandang hapon, Ivan. Lahat ba ay tumugon sa direktiba ng Pangulo na courtesy resignation ng kanyang gabinete? At ilan na ang aktual na nagsumite ng kanilang resignation? Yes, June, halos lahat ay tumugon na dito sa call for courtesy resignation ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Lalo na yung mga cabinet secretary na may mga hinahawakang departamento. Hanggang sa mga oras na ito, higit 30 na ang nakapagpasa ng kanilang courtesy resignation. Gustong i-recalibrate o ayusin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang kanyang administrasyon. Ito ang dahilan kaya iniutos niya ang courtesy resignation sa lahat ng miyembro ng kanyang gabinete. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, susuriin ng Pangulo kung sino ang dapat manatili o dapat tanggalin sa pwesto. Unang-una kung gaano nga ba kabilis ang kanilang performance at kung may issue ba tungkol sa korupsyon. Importante po yan. So hindi lamang performance to, titignan din po nila kung nagkakaroon ba ng issue tungkol sa anomalya sa kanilang pag-handle ng kanilang agency. Dagdag pa nito, ito'y upang makaasa ang mga Pilipino ng mas mabilis na mga aksyon mula sa pamahalaan. Sa pamamagitan ng gagawing performance review ng Pangulo, mailuluklok ang mga karapat-dapat sa posisyon at maaalis na ang mga hindi tumutupad sa kanilang mga mandato. Dapat mas matuwa po ang taumbayan dahil pinapakita po ng Pangulo na sabi nga natin walang puwang sa gobyerno, sa administrasyon, ang tamad at ang korap. Samantala, tiniyak naman ni Undersecretary Castro na sa kabila ng direktibang courtesy resignation, magpapatuloy pa rin sa trabaho ang mga cabinet secretary habang nire-review ng Pangulo ang kanilang mga performance. Kaalinsabay nito, maaari itong gamiting pagkakataon ng mga kalihim upang patunayan kung bakit sila nararapat na manatili sa kanilang tungkulin. Maliwanag din po ang sinabi ng Pangulo, hindi po maaapektuhan kung ano po ang pending at existing projects habang ito ay may transition. At tuloy-tuloy lamang po ang pagtatrabaho ng mga cabinet secretaries at ng mga tao sa gobyerno. Pagbibigay linaw ni Undersecretary Castro, bahagi ang isinasagawang overhaul sa gabinete ng mas mabagsik na Marcos administration. Hangarin ng Pangulo na magkaroon ng mas malinis at mabilis na gobyerno para sa kapakanan ng bansa. From here on again, yung sinasabi ng Pangulo na marahil kailangan ng mas mabagsik na pamumuno. Opo. Umpisa lamang to. Samantala, sa isinagawang presentasyon ng Pangulo sa mga bagong batas na nilagdaan nito, nagbiro pa ang punong ehekutibo ukol sa mga miyembro ng kanyang gabinete. The honorable members of the cabinet. Teka, may laman pa ba yung kabinete ko? Who am I addressing now? we are in flux. Yun, pagbibigay linaw din ni Undersecretary Claire Castro, bukod sa mga cabinet secretary, kailangan din magsumite ng courtesy resignation ng mga head of agencies at mga presidential advisors. Mula dito sa Malacanang, yan muna ang update. Balik sa inyo dyan, June.